Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po ito. Talagang kakaiba ho itong ating tatalakayin. Mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat lalong tumatagal ho, patagal ng patagal, ay nagkakaroon po tayo ng prueba na mga ebidensya na lumalakas ho ang tama nitong si Sara Duterte. Hindi na ho kaya ng albularyo. Alam niyo ba ang ibig kong sabihin? Dahil dito sa kanyang interview ay inamin niya at pinatunayan lang sa taong bayan bilang isang vice presidente siya na malakas ho ang tama. Maraming ibig sabihin po niyan. Malakas ang tama. Ba't kakaiba ho itong galawan, aksyon, mga pananalita ni Sara Duterte? Talaga hong ito ang kakaibang malakas ho ang tama. Ang tama ho nito ay hindi po ikagaganda at makakatulong sa ating Republika ng Pilipinas, bagkus makakasira ho. Kaya't napakalakas ho nito ng tama. Ang gusto niyang palabasin ho na wala sa tamang pag-iisip ang ating kasalukuyang presidente, Bongbong Marcos, sa kanyang interview. But lumalabas ho dito sa kanyang pag-amin at interview ay siya ho ang malakas ang tama at mukha hong wala na sa tamang direksyon ang kanyang pag-iisip ayon sa kanyang interview. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, huwag kayong aalis. Ipapakita ko po sa inyo at ipapanood itong malakas na ang tama. Hindi na kaya ng albularyo. Itong si Sara Duterte. Ay gusto ko munang kunin ang inyong panig. Sino po ang nasa tamang pag-iisip? Kasi ang gusto niyang palabasin dito, wala sa tamang pag-iisip ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino ho ang nasa tamang pag-iisip? Pangulong Bongbong Marcos o si Sara Duterte? Any reaction? Any comment? Diyan no sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Alam nyo, hindi ko dapat talakayin ito eh. Ang dami yung nag-send din sa akin na kung pwede bigyan ko ng kaunting public opinion komentaryo. Dahil dito ho sa ipapakita ko po sa inyo. Alam kong may inis kayo dahil sa pinagagagawa nito na walang kabuluhan, na talagang kailangan na ito ng anumang pagsusuri. Dahil sa kanyang mga galawan. Matatawa kayo, may inis, magagalit. Hindi ko alam kung anong magiging reaction nyo po dito, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, dahil patagal ho ng patagal, lumalala na ho ito eh. Parang hindi niya na makayanan ang mga binabatos sa kanya, na ika nga po'y sabi nga niya, ito ay isang uri lang ng harassment. Ay, saka natin talakayan yung mga harassment sa kanya. Di po ba? Hindi niya makayanan na itong mga, siguro hindi niya makayanan ng pag-iisip niya kung bakit ano-ano itong mga binabato sa kanya dahil sa turo ho ng matitibay na ebidensya. Hindi niya makayanan dahil iniisip niya matibay ang ebidensya laban ho sa kanya. Alam niyo ho naman na napakadami ho dito na dapat sagutin na laging no comment. Kung ayaw mo mag-comment sa publiko, sa taong bayan na dapat iniintay na ipagtanggol mo kung ano man ang dapat ipagtanggol, dapat mag-comment ka at sagutin itong mga aligasyon na bilyones na pera, milyones na pera. Di sa korte ka magpaliwanag. Madali lang, di ba? Ba't ito ho kakaiba? Nako po, magugulat kayo. Buhat dito po sa Impact Leadership. Nandiyan no sa screen. Buhay ito interview sa kanya na gustong palabasin na itong ating
Presidente Bongbong Marcos ay wala sa tamang pag-iisip nang dahil di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. But ito ang sagot niya, mga kaibigan. Ito ang matinding reaction niya, matinding argumento. Ito ho, mga kaibigan. Dapat lang, dapat talaga mapanigurado natin lahat na sa tamang pag-iisip. Dapat talaga mapanigurado natin lahat na nasa tamang pag-iisip. Ibig sabihin niya, ang pinatatamaan ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Lahat daw dapat na nagsisilbi sa ating Republika ng Pilipinas ay nasa tamang pag-iisip. Gusto niyang palabasin, katulad ng nasabi ko, na wala sa tamang pag-iisip itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa mga fake news, fake na dokumento na lumalabas na di umano'y kasangkot ito at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon ho dito kay Sara Duterte na ika nga po dito sa mga banat niya na argumento na pinakita ko po sa inyo nandiyan no sa screen. Ituloy po natin, grabe ang matutuklasan natin dito. Ito, yung ating mga public, dapat talagang mapanigurado natin lahat no nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon. Ay nako, ano ang pagkakaintindi niyo mga kaibigan? Ibig sabihin ikaw ay wala sa katinuan ng pag-iisip, Sara Duterte? Hindi ako ang may sabi. Ayun ho, dito sa iyong binatawan na interview, Sara Duterte, muli kong tinatanong, kung pagbabasihan itong iyong interview, ay sinasabi mo diyan nakasama ka sa mga public official na wala sa katinuan ng pag-iisip. Naku ay matindi ho ito mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay dahil ay siya sa kanyang pag-amin ho ay lumalabas ho dito na hindi na kaya ng albularyo. Wala na sa katinuan ang pag-iisip. Dumako po tayo sa mga komento. Importanteng mahalaga ho ito Hindi lang itong kanyang mga binitawan. Pagkos bigyan po natin itong mga nagkukomento ng pansin. Kung ano ang masasabi niya. Ito ho. Matagal na kaming sigurado na wala ka sa tamang pag-iisip na dam. Noong nanuto ka ng sheriff, malinaw na malinaw sa amin yun. Aray ko po, sakit naman nun. Shoutout sa iyo, Ben Alendugan, sa iyong mga komento. Maliwanag ko, hindi ko nauulitin ang sinasabi. Matagal na kami sigurado na wala ka sa tamang pag-iisip. Instead na batuhin at maniwala ang tao dito sa sinasabi ni Sara Duterte na gustong palabasin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay wala sa tamang pag-iisip dahil sa pinagbabawal di umano ng bawal na gamot ay siya ho ang lumalabas na wala sa tamang pag-iisip dahil may pag-amin din siya nakasama siya doon sa ikangapoy. Dapat mga opisyal ay dapat nasa tamang pag-iisip ayon sa kanyang binitawan. Ulitin ko, maliwanag dapat talaga mapanigurado natin lahat nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials kasama na ako doon. Kaya ang pinaglalaban nitong mga netizen sa kanyang mga public opinion ay katulad nung nabanggit ko na una na matagal na kami sigurado na wala ka sa tamang pag-iisip. Eto pa, basa pa ho tayo. Eto. Agree, may tama ka. Ay lumalabas talaga siyang may tama. Ayon dito sa mga nagbibigay ng public opinion. Ito pa. The way she phrased her statement
It seems she's not even sure his own sanity. Sabi, di ba? Ito pa, right state of mind pala umalis sa sariling bansa pag hinahagupit ng bagyo ang mga mamamayan nito. Siya, mga aginso sa kanya. Nakakatakot nga pamilya Duterte para wala sa tamang pag-iisip lalo na yung tatay. Buhat kay Giancarlo Absidi. Yan ang mga nagbabasa lang ho tayo ng mga komento. Ito pa. Agree, may tama siya. Ano naman yun? Diretsahan po, buhat kay Jumel Peralta, shout out. Agree, may tama siya. So bumabalik ko sa kanya. Wala akong naniniwala na ang ating kasalukuyang Vice Presidente ang may tama sa pag-iisip. Siya ho ang may tama. Ayon ho dito sa mga nagkukomento, mga kaibigan. Binabasa ko lang. Ito pa. Sandali ito pa. Ito, buhat kay Mark Anthony Fulgencio Martinez, shout out. Lakas talaga ng tama mo, madam. Siya ang lumalabas na malakas ang tama. Ito pa. Buhat kay Mel Asirov, shout out. Impeach na dapat to para mabawasan na ang problema ng bayan at dalahing hirap ng tao. Impeach. May nagsasabi, mainit na usapan niyang impeachment na yun At saka natin po talaga. Ito pa. Buhat kay Renz Elcano. Tama, pero dapat unahin mo sabihan tatay mo at sarili mo. Ay lahat talaga. Nagsasabing may tama ka sa Radio Duterte. Ito pa, last. Noel Marano Sr., shout out. Tama, ikaw ang inaalala ng lahat na may tama ka sa utak. Utak lamo ka raw, sabi ng mga osyosik mo. Abay lahat sa kanya talaga sinasabi siya ang may tama. Magsama kayo ni Robin Hood pag inuman ang pigyo. Ay lahat may tama yan Nako po ay matindi to. So yung mga galawan niya mga mahal kong taga-subaybay, ay hindi na po magandang galawan ng isang Vice Presidente. Dahil mismo ang mga puna sa kanya ay hindi po mga puna na walang batayan katulad ho nito na marami nagsasabi na ito ang may tama ho. Ay galing din ho sa kanya, galawan niya, pananalita niya, at siyempre itong mga aksyon na ginagawa niya na hindi na ho related sa kanyang mga trabaho, mga kaibigan. Bagkus, nililihis ang isyo na nga po para lang mapagtakman ang mga kasamaan na ginagawa niya po ay pinagtatakpan sa pamagitan po ng mga gawain niya na hindi maganda. Hindi na po ito kaya ng albularyo. Sa tingin niyo po, ano ang dapat gawin dito kay Sara Duterte? Kung hindi na po ito kaya ng albularyo, dapat ba itong talagang ma-impeach na? Mga kaibigan, reaction. Diyan po sa comment section. Abangan po natin ito dahil mainit pong usapin at matunog na mismo siya na rin po ang nagsasabi na may gusto magpa-impeach sa kanya. Pabor po ba kayo na ito'y ma-impeach? Mga kaibigan. Okay, alright. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Wala po tayong sinisiraan tao. Tayo po ay nagbabatay dito sa ating batayan, sa ating pagtatalakay. Muli po, maraming salamat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.